Kamukha nyo. Padas, padas. Padas na yun. Kasama din natin from Burgos, Pangasinan, si Mara. Mara, where are you? Thank you, Johnny. From Pangasinan. Sino gusto makarating sa Pangasinan? Nandun yung 100 Islands. Ano pa yung narating? Sino gusto makarating? Next time, mag-tour na lang tayo. At syempre, kung may taga Luzon, may taga Mindanao din. From Bayugan City, Agusan del Sur, welcome natin si Fe. Fe, asa makikson? Fe, welcome, Fe. Welcome, Fe, ha? Thank you. Naku, lamig kayo dito ang kuhan ka na bitang bibingka. Alam yung bibingka sa bigas na sinusunog mo? Yes! Punta tayo sa Bayugan. Wow! Let's go there. Sino kasama sa akin? Thank you, ha? Thank you for joining. At kasama din po natin nga nagmadali, hindi na nalagay ang probinsya. Taga-Pilipinas po sigurado. And welcome naman natin si Aiza, or Ice. Ice, asan ka man? Welcome! Saan ka sa atin, Aiza? Sa Ice ang Nueva Ecija. Karanglan! Wala kayo mga taga Nueva Ecija dyan, magaywan. Kasama ko dyan, doon ako pinanganak. Pinanganak ako sa Bantug, Talavera, Nueva Ecija. Welcome, kapatid. Thank you for joining sa ating gawain para kay Lord. Sabi sa katabi natin, I'm glad that you are here. Thank you, Lord. So, taga-Pilipinas, baklat na nandito. And then, si Bishop po natin, ating head pastor na, siya ang pastor ng denomination na Empower Church. Anong pangalan ng service? Church? Ano naman kayong power? Empower! Pumatalsik lahat again. Empower! So, Empower. Sino in-empower dito ng love? Kaya nung kumanta ka, in love ka kay Lord. In love ka pag kumakanta, talagang lumalabas, may boses ka palang maganda. Amen. Yun po ang na-discover. Yung boses ko pala noon, hindi pa yun ang totoo. Habang umaawit ako kay Lord, umaawit, na lumabas yung totoong boses ko. Kaya sa katabi natin, may lalabas pa yan. Kasi para kay Lord. Amen. So, si Bishop po ay nag-mission na po nung Wednesday ng alas 12, 12:20 a.m. Parang Tuesday, pag alas 12 na noon, alas 12. Connecting flight siya from Hong Kong to Dubai, 8 hours. Then Dubai to Brussels, Belgium, 7 hours. Kasi yung church natin sa Netherlands, the final destination niya with some of the pastors, ay malapit ang Belgium sa Netherlands, yung area na yun. Kasi kung ang aeroplano niya ay diretso sa Netherlands na airport, malayo yung church natin doon. Kaya malapit pa lang church natin sa Belgium. Kaya si Bishop, si Pastor ay, ang kanyang aeroplano ay Brussels, Belgium. Tapos nagbiyahe na lang ng 1 hour and a half to Netherlands. Border lang siya. Yung Brussels na yan, I heard that when I went to Israel first time, 1999. I joined the group from the Philippines, ICEJ group. Pag ICEJ group ang group mo sa trip to Israel, 1999, the turn of the millennium, Feast of Tabernacles, International Christian Assembly Jerusalem. Kasi noong unang panahon, isang embassy lang meron sa Jerusalem. Christian Embassy. Palakpakan siya. Kasi hindi nare-recognize ng buong mundo ng Jerusalem ay capital ng Israel. Magigera pagka ginawa ng Israel na capital niya ang Jerusalem. Pero nakasulat sa Bible, there will be a time that the world will not control Israel anymore. There will be a time in the Bible prophecy that siya na ang maglulong sa sarili niya. So there came a time na walang makagalaw na sa kanya. 2018, 17, ang Jerusalem ay naging capital ng Israel.
walang gerang naganap nun, walang nagawa kasi nakahula din sa Bible, darating ang time, ililit niya ng bansa. Kasi dati, pinapakialaman siya ng mundo. Kaya kung dati pinapakialaman ka, sino? Kaya di ka makagalaw na maayos. Darating ang time, bibigyan ka na ni Lord ng authority. High five sa mga katapos. Amen? So, at Brussels, Belgium na yan, my first encounter was, nag-join ako sa first time ko nag-trip 1999. Salamat sa privilege. Ako ang nag-represent sa church. So, nung nag-travel ako, kasama na kayo. Yung mga future na makasama ko sa church namin ni Pastor, nasa utak ko na kayo. Na next time, magti-trip lahat kayo. I prayed for that in the Western Wall. So, during my trip, ang flight ay Manila. So, Hong Kong, Manila. Manila to connecting flight, Bangkok. Kaya nakarating na ako ng Bangkok. Stop over sa Bangkok kasi ang airline ay Lufthansa. From Bangkok to Frankfurt, Germany. So, from Frankfurt, Germany, doon kami sasakay ng El Al, yung flag carrier ng Israel. At doon sasakay na kami ng El Al, yung flag carrier ng Israel, na plano nila to Israel, Tel Aviv. May pastor, kami nakasabay, mag-asawa sila na hindi nagkakaano. Galing sila sa Brussels, Belgium. That's the first time I heard my Brussels song. 1999. And then next time, 2024, my pastor, my husband, is in Brussels. My pastor. Sabi natin,edi wow. Kaya when he was telling about Brussels, Belgium, very fresh on my memory, about, tapos yung pastor na nakasama namin na Filipino pastor, during the Feast of the Tabernacles in the Convention Center sa Jerusalem, doon kasi ang venue nun, hindi pa sa Pais Arena, ay isa pala siya sa magpipray during the Feast of Tabernacle. Ay Filipino pastor. Ugak pinagay. Amen! So, sige siya ay he arrived in Brussels, kaya hindi siya naka-devotionals kasi hindi kaya ng powers niya para siya ay mag-devotionals, nagturo sa online. And then, dumating yung mga dalawang pastor niya kasama, yung isa si Pastor Jennison from Japan, pastor natin sa Japan, na siya ang nag-start ng gawain sa Netherlands. Sa Filipino pastor na nakapangasawa ng Japanese. Ano yung pangalan niya? Hindi yung baba, yung misis niya. Yung may ko yun eh, may ko. Kaya sinasabi ni Bishop na mo, no? Hindi ko maalala. Mamimit natin sa October yun. Darating sila dito. Attend sila ng, kasi dito magaganap ang convention ng church natin sa kanyang 29 years. So sa September 26, magdadatingan na sila dito. Tapos meron tayong anniversary na gaganapin sa isang hotel sa Hong Kong together with all the pastors all over the Empower Church. Amen! Sa katabi natin, Amen! Amen! So I pray na i-ready nyo na ang sarili nyo, pati budget nyo to join the anniversary. Amen! October 1. Amen? Kailan yun? October 1. So dito gaganapin ang Pastors Conference ng buong Empower Church. So naintindihan ko kung bakit na-delay ng 2020 na dito gaganapin yung anniversary. Kasi pala, empower muna. Amen! So high five sa katabi natin. Control ni Lord ng lahat. Amen, amen? Tapos, dito, yung 100 plus na mga pastors dito, kaya regular day sa time na yon, kung libre sa kabila doon kami, pag sinabi ni Bishop, hindi pwede kayo dyan, mag-garden ulit ako. Amen? So, kung labas po kayo ng mga worker sa araw na yon, patinin nyo ako ng convention. Kasi ako na nga yung pinuntahan, wala na naman ako. Paalam na kayo na maaga sa mga boss ko. Amen? Para maka-attend ako ng pastors conference, kasi ako na yung pinuntahan dito, para maka-join ako, ako pa rin ang wala. No? Kasi kami namin, hindi naman ako nagmamakaawa, kundi, kumbaga, nagsasabi lang ako ng
ng para pareho tayong mag-bless. So sa katabi natin, I need you. I need you. You need me. You need me. We need each other. We need each other. We're better together. Better together. Hindi po kasi, lalo ako, hindi ko ugaling nagka-cancel ng gawain. Number 10 lang na bagyo ang magpapakancel sa gawain. Amen. Kaya, pwede pa rin ang gawain sa garden. Amen? Amen. Kahit isa na nga lang yun ng COVID, kahit isa yan, inimit kita. Kasi ang bawat tao ay mahalaga kayo. Amen. High five, high five, high five. Amen, amen. Mahalaga ang lahat kayo, mahalaga. Sa isang tabi natin, mahalaga ka. Mahalaga ka. Mahalaga ka. Mahalaga kayo. Yun ang dahilan. So, now, Bishop is with the team at nandun sila sa Netherlands preparing for the service. And then, one service lang, I think, April 16, punta na sila sa Madrid, Spain. At doon naman nila i-meet yung pastor natin ng Toronto, si Pastor Oscar, Rev. Oscar. Kaya tatlong pastor na kasama ni Bishop doon. And then, may summer camp pa yata sila, parang winter camp, amen? Then, babalik ulit sila sa Netherlands. And they will go back to Brussels for the flight coming back to HK. Ang balik ni Bishop around second week pa ng May. Sa akin, walang problema kasi mahalaga ang lahat. Amen. Ang lahat ay mahalaga. Sa katabi natin, mahalaga ka. Mahalaga ka. Mahalaga ako. Mahalaga ako. Mahalaga tayo kay Lord. Mahalaga tayo kay Lord. At yung topic last week, we have to build nations. And ang hirap mag-build ng nation. Nation is a group of people, ethnos, sa Greek word ethnos. Ano ang nation? Ethnos. Ethnos, Greek word, sabi natin from the Greek word, ethnos. E-T-H-N-O-S. So, ethnos is a group of people or an individual na may sariling language, may sariling culture at nakatira sa isang lugar. Kaya Philippines ay politically Philippines, China, yan ay nation. Pero ang isang country na political, maraming nations sa loob. Sa bansa natin, sa bandang Visayas pa lang, Bisaya yan, pero iba-iba pang salita. May Ilongga. Sa Iloilo, may Hiligaynon, may Karayaan. Pag pumunta ka sa bandang Samar, may iba-iba pang punto. Sa Leyte. Sa mga Cebuano, may iba-iba pang punto yan. Mga Bisaya na yan, Mindanao, iba pa. Sa Mindanao, iba-iba pa. Ang mga salita, merong mga kamayo. Kamayo. Merong tinatawag na mga Surigao